lalo na sa mga abroad. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Okay. Yan. Pagpapatuloy natin ang ating pinag-aralan na kung saan truth heals. Ang katotohanan ay nagpapagaling. Amen? Ang katotohanan nagpapalaya. Praise the Lord. Ang katotohanan nagpapala. Amen. At paano mangyari? Dito ko idudugtong uli. Kasi konting review. Sabi ko, ang challenge ko, ang dapat gawin, last week sabi ko, dapat nating i-build up ay synergy. Let's build synergy. Yan, doon nyo simulan ilabas yung synergy, yan. Praise God. Saan ba? Sinong sa, yan. Yan, doon nyo simulan sa let's build synergy. Yon, glory to God. And synergy means, ando na ba? Okay. Synergy means working together to create something greater than either of you could do alone. I repeat, synergy means working together to create something greater. Ito po ay wag lang natin ilagay sa isip natin, kundi sa puso natin at isagawa natin. Praise God. Ang mga salitang ito, hallelujah, ay ibinigay ng Diyos. Bakit? Kailangan natin. At pag sinabing kailangan, gawin. Praise God. At no one ay walang exempted, dapat lahat at buong puso. This word is ang ganda nitong salitang ito, synergy. Hallelujah. Magtatagumpay tayo pag meron pong synergy. Ito po ay hindi vitamin C. Synergy ay again working together to create something greater. The moment we work together, we will create something greater. Praise God. At hindi yan magagawa kung oras na ang bawat isa hindi makikiisa. Praise the Lord. Amen ba? Bawat isa ay merong parte. Katulad sa katawan natin, may kanya-kanyang may kanya-kanyang parte ng katawan at may kanya-kanyang. Huwag mong babaliwalain. Praise God. Ultimong buhok sa ilong may function yan. Filter yan eh. Praise God. Filter yan. Bakit? Sabi ni Joey, para hindi daw makapasok ang hangin. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya may kanya-kanyang partihan sa ating katawan na maitutulong. Amen? Pati kilay meron. Kasi kung wala kang kilay, para kang ahas. Hindi. Para kang ahas, di ba? Hindi mo alam kung galit. Kaya ang tao malalaman mo pag galit at mataray pag nakataas ang kilay. Yeah. Praise the Lord. Kaya dapat lahat ng yon, pag hindi nag-function ang isa sa parte ng katawan mo, sakit yan, magiging problema later. Amen? Siguro naman, ayaw nyo doon sa na mayroong problema. Kayo yung problema ng parte ng katawan. At walang sumagot. Mukhang gusto nyo yun, ya. Na ikaw yung problema sa parte ng katawan. Sana naman, praise God, tumatalab to sa bawat isa. Synonyms of synergy. Synonyms of synergy is, number one is partnership. Praise God. Kaya nga, yung partnership, yung word na partner, yung first four letters, part. Kaya nga partner part, kabahagi ka. Partner. Walang nag-iisang partner. Laging higit sa isa ang partner. Praise the Lord. Amen? Another thing is collaboration. Alam mo ba, pag nag-collab, titindi ang value? Pag nagkaroon ng collaboration, titindi ang value. Lahat tayo alam natin yung sapatos na on, right? Alam niyo ba 'yon, yung on o yung off na lang? Yan ngayon ang in demand. Ang mahal niyan. Praise God, ang mahal niyan on na 'yan. Ang sarap sa paa at highly recommended sa mga senior citizen. Praise the Lord. Bakit? Kasi naranasan ko eh. Nagkaroon ako ng on sa Australia nung nandun kami. Kasi dito 13,000 plus eh. 13,000 plus dito eh. Yung on. Nagkaroon ako ng on nung nasa Australia kami kasi sale. Nagkaroon nga doon, mayroong kulay black, 6,000 eh.
6,000. 5,000? 5,000. Praise God. Bibilin ko na sana pero hindi ko binili. Sabi niyo bakit? Ang liit eh. Hindi kasya sa paa ko. Paano ko mabibili? Ang praise the Lord. Hallelujah. Alam nyo, 12,000, 13,000, ang mahal na. Pati pang tennis na on, tinignan ko eh. Pag tennis na on. Kaya pag nanonood ako ng tennis, tinitignan ko kagad, ano ang kanyang suot na apparel at saka sapatos. Sports-minded po ako eh. Kaya nakikita ko, pati yung mga, hindi lang yung brand, kung anong yung model, tinitingnan ko, alam ko kaya lalo na sa tennis noon, nadal yun ang bihira. Ano yan lunar ballistic yun Ayun, mga ganong bagay. Pag tiningin ko, naka-on to Meron na palang pang tennis na on. Tapos, alam niyo, napunta kami, kawa-walking namin, iniikot namin ang SM Sukat, Building A to Building B, sumama ka to net para pagkatapos Ayala Mall, pag Ayala Mall, maganda yun kasi magmula sa taas hanggang doon sa 5th floor, iikutin namin yun talaga, isang ikot. May mga nagreklamo dyan pero walang reklamo, ubusin mo yan. 2nd floor, ikutin mo yan kasi ang haba nun eh. Tapos hanggang 3rd floor, 4th floor, 5th floor. Pag 5th floor, mabilisan na kasi pag nakikita ko yun, nalulula ako eh. Kaya dito ako sa ganyan. Praise. Meron akong tinignan, Soul ba yun? Yung store na yun? Nakalimutan. Soul Academy? Yung Soul Academy. Tumingin ako doon ng kumarama. Kita ko, tapos sabi, meron palang rito. Meron palang on dito. Tapos nakabalot. Tinignan ko. Ako po'y muntik himatayin. Kasi nung makita ko, yung on ay 44,000, may 50,000. Kakaiba to. Ba't kakaiba to? Sobrang mahal. Yun pala, nalaman ko, yung kapatiran natin sa Australia, kay Rox, nalaman ko, sabi, baka yan po yung may collab yan ng, ang hirap basahin. Ano ba ang Luebe. Pero kung titingnan mo yung spelling, ang spelling ng Luebe ay Loewe. Luebe sounds like nuebe. Yan. Ang mahal, ang mahal. Pag may collaboration, gaganda ang value. At yan ay isa sa synonyms ng synergy. Kaya look at the word, powerful word. Pero wag lang pampaganda ng tenga yan. Wag lang pampadagdag sa isip yan. Mas lalong mararamdaman natin yan kung gagawin natin yan. Amen? Sa lahat, pati sa trabaho. Pagdala mo to, yung matututunan mo sa church, pati sa trabaho, mag-i-improve ka. Mapopromote ka. Praise God, mag-improve ka. Kaya ang pinag-uusapan natin dito is not just religious. Hindi lang religiosity. Kasi hindi tayo religious. Praise God. Tatandaan nyo, kaya tayo niligtas ni Lord para ilagay tayo sa isang kaharian, kingdom of God, kingdom of life. Praise the Lord. Amen? At kailangan ng synergy. Kaya again, synonyms of synergy is partnership, collaboration, kasamang cooperation, at saka coordination. Hello, amen. Ano ang purpose ng synergy? Ang purpose is to do God-given vision. Kasi aanin mo yung ganda, aanin mo yung buhay mo, okay, umangat ka na at lahat. Pero bakit? Pang sarili lang ba? Tandaan mo, may creator ka. Kaya nga dapat may kaligtasan. Kaya nga dapat may tagapagligtas ka. Kasi ang buhay dito maikli lang. Hindi mo alam kung hanggang kailan ka rito. Maging ako. Maging ikaw. Ang titiyakin mo ay kumatok man ang kamatayan. Tiyakin mo na meron kang buhay na walang hanggan. Dahil sayang ang buhay mo, kahit talino mo, pera mo, talent mo, kung wala kang buhay na walang hanggan, kawawa ka. Bakit? Pang walang hanggan yan eh. Kaya kailangan mo ang Panginoong Jesus. Kailangan mo ng kaligtasan. Hindi yan binibiro. Dahil, praise God, ulitin ko. At ito hindi pananakot, pero may kasama na. At magkaroon ka ng takot. Nalalapit na, mga kapatid, ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ipipreach ko ito, hindi para manakot, pero kasamang matakot ka. Kasi ang nakakatakot sa lahat ay wala ka ng takot sa Diyos. Praise God. Yung mga nasa military, alam niyo yung git-gitan ngayon. Alam niyo na.
Praise God. Ang Israel-Iran, isa yan sa binabantayan. Pero ang talagang uga, pinakababantayan mo, Biblia nagsasabi, Israel. At kitang-kita na po natin. Praise the Lord. Kitang-kita na po natin. Magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos. Amen. Praise God. Anytime darating ang Panginoon, pagharap natin sa Kanya, praise God, 100% magsusulit po tayo. Praise God. Magsusulit po tayo. Praise the Lord. Kaya nga, huwag tayong haharap na wala tayong, praise God, Panginoon. At kung may Panginoon ka, siguraduhin mo na totoo at nabago ka ng Diyos na buhay. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Amen? Kaya ang purpose of synergy is to do God-given vision. Ano ang God-given vision? Praise God. Matthew chapter 28 verse 19. Make disciples to every nation. Praise God. Yan ang isa sa trabaho na hindi mo kakalimutan. Bakit? Utos yan. Hindi po yan optional. Utos yan. Kanino inuutos? Sa lahat ng mananampalataya. Amen. Kaya ang pagwiwin ng soul at pagdi-disciple ay utos yan sa lahat ng mananampalataya. Amen. At kung ikaw ay totoong believer, kasama ka sa inuutosan. Tanong, paano pag hindi mo sinunod ang Kasi para sa'yo option lang. Magsusulit ka sa Panginoon pagharap sa Kanya. Praise God. Pagsusulit mo yan, tatanungin yan eh. Titingnan. Yung fruitfulness natin, hahanapin ng Diyos yan. Kaya yan ang purpose ng synergy, to do God-given vision. And God-given vision is the best destination. Praise the Lord. Amen? That's why we need to work together to accomplish something greater. Magtrabaho tayo, sama-sama. Bakit? Makaka-accomplish tayo ng something great. Amen? Okay, let's start where we are. Use what we have, do what we can. Kung tayo magsisimula, saan tayo? Ngayon, magsimula ka. Saan ka? Ang mahalaga, makapagsimula ka. Pero hindi pwedeng hanggang simula ka lang. Praise God. Hindi pwedeng hanggang simula ka lang. Dapat magpatuloy ka. Pero hindi pwedeng nagpapatuloy ka lang. Dapat nag-grow ka. Bakit? Hindi pagkakatiwalaan yung hindi nag-grow. Ewan ko, sa company yung pinapasukan mo, ipopromote ka ba ng wala lang? Ipopromote ka lang ba ng wala lang? Para sa pamilya, di ba? Pagkabila ka sa pamilya, pag sinabing pamilya, pambira, kabahagi ka sa lahat ng bagay, hindi lang sa pagpapala. Kasama ka sa pagkain, pero pagdating sa gastusan, hindi ka kasama. Ay, hindi tama yun. Hindi ka pamilya yan. Hello, amen? Hindi ka pamilya yan. Praise the Lord. Hallelujah. Dapat tulong-tulong together. Let's start where we are. Use what we have. Gamitin mo yan for God's glory. Anong meron ka? Gamitin yan for God's glory. And then, do what we can. Gawin mo. Anong kaya mo? Praise God. Hindi naman hanapin ng Diyos yung hindi mo kaya eh. Pero hindi ka magkakaroon ng mas matindi doon kung hanggat yung meron ka, hindi mo ginagamit para sa Kanya. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Pag ibinenta ba yung utak mo, mahal ba o mura? Ikaw makakapagsabi. Mahal po. Bakit? Slightly used. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Bala na kayo mintindi. Remember this. The only thing worse than being blind is having sight but no vision. That's the worst. Yan ang worst. Meron kang mata, 20/20 vision. Pero hindi mo wala kang pangarap. You know, the only thing worse than being blind, mas worse daw kaysa sa bulag ay meron kang paningin pero wala kang pananaw. Wala kang pangarap. Daig mo pa ang bulag. Tanong, ikaw ay naging mananampalataya. May pangarap ka bang lumanggot magamit ng Diyos? Praise God. Hallelujah. Kung ang tanging iharap mo kay Lord at sasabihin mo, Lord, umaaten ako tuwing linggo. Hindi niya ikakatuwa yan. Actually nga, Lord, tuwing linggo umaaten ako. Late nga lang. Pero tinatapos ko naman.
So in short, andun ka rin sa religion. Naalala mo yung dating religion mo. Darating ka, late. Pagkatapos, ulitin mo na lang yung misa. Hanggang saan ka? Doon sa dinatnan mo. O hindi ganun din lang. Hindi ka napasok sa kaharian, may religion ka lang. Huwag ganun. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Sabi lahat ng amen ng ganon. Praise the Lord. O kaya, we must have vision. Magkaroon tayo ng pangarap. Bakit? Bago dumating si Lord. Kaya nga, hallelujah. Itong talagang, alam nyo, nagbibigay sa akin ng lakas. Naalala ko lagi yung siklag. Bago pumasok ang discouragement, hindi ako magpagpa-discourage. Yung sa siklag, 1 Samuel chapter 30. Is it verse 6, verse 5, or verse 7? David found strength in the Lord his God. David found strength in the Lord his God. Bakit? At that time, yung situation ni David doon, pinagkaisan siya ng lahat ng kasama niya. Pinagkaisan siya. Pinag-isipan pang patayin siya. Batuhin ka sa mamatay, kasama niya yun. Kasama niya sa gera yun. Kasama niyang nagko-conquer yun. Siyang leader. Siya ang nagde-dictate lahat ng tempo para maligtas at magtagumpay sila. And then suddenly, nagkaroon ng problema. Biruin mo sa kanya lahat binaling. Babatuhin siyang kasama mamatay. Gandang kasama nun, ano? Nasubukan mo na ba yung kasama mo ang nagtangka ng buhay mo? Mahirap yun. Kumbaga sa ano, di ba? Nung panahon ng hapon, ang tawag doon yung sasakluban ng bayong yung ulo mo. Makapili. Makapili. Bakit? Pipili siya kung sino ang isusumbong niya. Isisip-sip niya. Hirap nun. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ko, Lord, hallelujah. Hindi ako. Ibinigay mo ang salita o ang name ng church, Amazing Breakthrough Church International. Mangyayari at mangyayari yan. Amen. At kaya pala ibinigay mo, Panginoon, pati yung Isaiah 60:22, mangyayari yan. Amen. Kaya rin pala ibinigay mo ang synergy para mangyari yun. Amen. Kasi without synergy, hindi mangyayari yun. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya, hallelujah. Ako, panalangin, Lord, i-bless mo ang buong ABCI family. Palakasin mo kami, pahabain mo ang buhay namin. Maging malusog at masipag maglingkod. Kasi anhin mo yung buhay na wala namang gustong maka-accomplish, kundi puro pang sarili lang. Kasalanan yan. Kasalanan yan. Kaya have a vision. Ano yung vision? God-given vision. Pag involved ang Diyos sa buhay mo, 100%, ginawa ko 100% talaga kasi totoo yun. 100% magtatagumpay ka. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, vision without action is merely a dream. Vision without action is merely a dream. Panaginip lang yan. Gumising ka lang. Kung yung pangarap mo hindi mo gagawin, panaginip lang yan. Kailangan mo lang diyang gumising. But action without vision just passes the time. May ginagawa ka, wala ka naman pangarap. Lilipas yan, madali lang lumipas yan. Madali lang lumipas. But the thing is, vision with action can change the world. Wow. Vision with action is what? It can change the world. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, pangarapin mo. Ilagay mo sa isip at puso mo na ano? Word changer ka. Wow. Praise the Lord. Saan mo sisimulan yon? Sa pamilya mo. Hindi, saan mo sisimulan? Sa sarili mo. And then sa pamilya mo. And then sa mga, kanya Jerusalem, Samaria, up to the ends of the earth. Praise the Lord. Ulitin mo, di ba? Jerusalem, Samaria, up to the ends of the earth. Kaysa totoo lang, yung nagdesisyon na maglingkod ng dire-diretso, hallelujah. Malilibot mo talaga mundo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. It can be, wala naman akong pera pero ipapalibot ni Lord yan sa'yo. Bakit? Para magamit ka ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Amen? Marami rin, yung iba wala naman pera, hindi rin makalibot. Yung iba naman, makakalibot ka pag may pera ka rin. Kung ano. But the thing is, wala pa rin joy. Wala pa rin joy. Praise God, lalo na ngayon. Parang, nagbawas yata ngayon ang mga lumilibot. Bakit? Dahil doon sa nangyari sa Air India.
Air India ba yun? Di ba? Oh. Bibili mo kung nasa Air ka, tapos may isip mo, gumanyan lang yung aeroplano. Naku, baka Air India na to. Ang bihira yan, no? Mahirap nang wala kang Panginoon. Sa totoo lang. Praise the Lord. Hello, amen? May nag-chat pa sa akin, matagal na pastor. May edad na. Mas may edad sa akin, kasi 70 plus yun, going to 80. Nasabi niya, pastor, anong masasabi mo rito? Sabi niya, kasi kalat ngayon, ang daming papasa niyan. Ano yan? Yung the big one. Sinabi ko yung the big one. Oh, nababalitaan niyo yung the big one? Kung hindi, how about the small one? Yan yung lindol. Yung lindol na kung saan ano. Yung lindol, sabi niya, ang sabi ng P-box ay, mga more than 30,000 daw ang mamamatay. Sabi ko, in Jesus' name. In Jesus' name ka kung ganun. But the thing is, papawi yun eh. Kung may pangarap ka, Lord, asa yung buhay ko. Sumusunod sa'yo. Mangyari kalooban mo, Panginoon. Hallelujah. Aaktuhan ko. Bahala si Lord ngayon na mag-iingat sa'yo. Hello. Amen? Kaya, vision is the art of seeing what is invisible to others. Kung may pangarap ka, alam mo ba, iba nakikita mo sa nakikita ng iba. Yung iba walang makita. Sabi niyo bakit? Pikit eh. Di ba? Siyempre lang, may makita kapag pikit. Oh. Pero hindi makita ng iba, nakikita mo. Bakit? Yun yung vision. Praise God. Amen ba? It seems wala nang pag-asa, pero no. Check, praise. Ayun. Meron na po ba? Mag-comment nga kayo kung meron na. Tingnan nyo kung meron. May kumibo. Meron na. Yung mga, okay na. Ayan. Praise God. Magkaroon ng pangarap. At ng pangarap, sabi ko nga, it must be a God-given vision. Yung Coke, ibabalik ko ang Coke. Sabi, noong 1923, si Bong pa lang at saka si Ambe ang buhay noon. Praise God. Si Robert W. Woodruff ay nagbigay ng vision statement na ang Coke ay kakalat sa buong mundo. Kumbaga saan abot kamay lang. Kailan yan? 1923. Na ang Coke, sabi niya, ay Hindi, baka sa atin yan siguro. Hindi. Okay. Okay. Yeah. Ayan, check. Ayan, hindi. Sa atin, hindi naman. Hindi daw dito nakahang, Arvin, hindi nakahang dito. Oh. Praise God. Si Robert Woodruff gave a vision statement that Coke would be all over the world. Within arm's length, he can find Coke. In less than 100 years, ano ang Coke ngayon? Hindi, di ba? Why? They focus on vision. Wala yatang bansa ngayon na walang Coca-Cola eh. Ewan ko lang. Meron bang alam kayong bansa na walang Coca-Cola? Subukan nyo nga. Sa Iran kaya may Coca-Cola. Pakitingnan, pakicheck kung merong Coca-Cola ngayon sa Iran. Magko-contribution ng pamasahe mo papuntang Iran. Praise the Lord. Pero paano nangyari yun? Pambihira. Hindi madali yun. Na ang pangarap mo, buong mundo, kakalat yan na halos abot kamay. Ang Coke ngayon talaga namang abot kamay lang, meron eh. Why? Focus on vision. Kaya nga sabi ko, yung synergy, may establish talaga to sa atin. Praise God. Magkaroon tayo ng vision, mag-focus doon. Praise God. I-focus natin ang Isaiah 60. Ang emphasis, verse 22. May mangyayari. Kahit anong kabiguan ang dinaanan mo, ang dinaanan ng bawat asa, ang dinaanan ng church, amazing breakthrough ang mangyayari. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. The question is,
Ang masakit, today, to this day, we have not fulfilled the vision of Jesus to go into all the world and make disciples. Sana mag-focus din tayo dyan. Praise God. Yung Coke, nag-focus na kung saan sa vision, nangyari. Almost 2,000 years na yung utos ng Panginoon. Dapat bawat isa mag-focus din dyan. Amen. Jesus Christ is much better than Coke. Hello, amen? Amen? The most powerful time of Christianity in world history is the first 200 years. Why? They had no printing press, according to Bong and Ambe. Ano pa? No internet. Ano pa? They had no technology. Ano? Pambihira. Sa SM Sukat nga, isang araw, ilang weeks na ba yun? 2 weeks ago yata, meron doon na kung saan may mga number, 1, 2, 3, tapos po, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan ang mga laro lang ng mga bata. Step? No. Step? No. Tapos may pagbaliktad pa, wala nang tingin, di ba? Anong laro yon? Hindi na nilalaro ng mga bata yan. Hindi na nilalaro ng mga bata yon. Pero, sino naglalaro nun? Ayun, si Tonet at saka si Vilma. Step, no, ano pa yung, anong tawag nun? Yung, patintero. Ganun lang ang malaro eh. Masaya lang kami noon pag oras na bilog ang buwan. Hindi dahil sa may aswang. Kundi bakit? Masaya. Bakit? Lahat. Pati yung mga binata at dalaga, nasa kalye yan. Naglalaro. Walang walang technology, walang ano. Ngayon, tingnan nyo. Ang mga bata, ang hilig, gadget. Tanong, kusa ba nilang natutunan yon? O may nagturo? Sisiyan ba? Basta may isip niya, uy, cellphone o peram? Hindi. Hindi niya maisip yun. Kahit sinong bata, hindi maisip yun. May nagbigay. May nagsimula. Hindi siya. Kasi hindi alam yun. May nagsimula yun. Papanoorin mo, ay doon nagsimula ng lahat ng bagay. Noon ang sungka. At saka yan, ganyan-ganyan na lang. Ganyan na lang. Ganyan na lang siya. Ganyan na lang. Jackstone, ganyan na lang. Ganyan na lang siya. Di ba? Ganun na lang, di ba? Di ba? Ganyan. Yan, tuloy. Umupo siya, no? Yan, hula hoop. Hula hoop. At saka yung jumping rope. Nakakabuti sa kalusugan. Nakakabuti. Luksong tinik. Chinese garter. Nung kapanahunan namin, ako nabaliw din doon, yung text. Yung text, nabaliw ako doon. Ginawa pang sugal yun eh. Yung text. Tapos yung, ano pa, yung anong tawag doon? Pog. Yung pog. Yung pog. At least sa text, matututo kang magbilang, mabilis pa. 1, 2, 3, siya. Yan, mga ganun. Natuto ka magbilang. Wala lahat eh. They have no big buildings. They have nothing. What do they have? They have Jesus and the Holy Spirit. And they love the Lord. That was first 200 years. Kaya alam mo, dahil sa walang mga ganun, nakapokus, mahal ang Panginoon. Ngayon, mas mahal ang gadget kaysa kay Lord. Hello, amen? Hallelujah. Mas mahal kung ano pa man kaysa kay Lord. Nako po, si Lord muling babalik. At ibabalik niya sa dati. Just like in the Garden of Eden. Nakasama mo siya, kasama natin siya araw at gabi. Wala nang kamatayan. Wala nang araw, wala nang gabi. Lahat liwanag. Magpawalang hanggan. Kung yan ay may desisyon ka na gawin mo siyang Panginoon, sumunod ka, maging tapat ka at magpatuloy sa Kanya at mamunga. Amen. Palakpakan mo nga si Lord. Ayan. Praise God. And they understood the meaning to make disciples.
Go into all the world and make disciples. Maunawaan natin yan. Maintindihan natin yan. Gawin natin yan. Amen. Praise the Lord. Amen. Kasi, kung hindi mo, ang mahirap, yung alam mo pero hindi mo ginagawa. Yung iba naman, hindi mo magawa, bakit? Hindi mo alam. Kaya parehas mong alamin. Amen? Sino makakagawa nun? Those strong people. Why? Weak people cannot do that. Why? Weak people focus on their insecurities. Kaya pag oras na, no? Alam mo, wala ka, hindi ka uusad. Kung ikaw yung nakafocus lang, puro insecurities ang ayan ay weak people ang tawag. Ito naman, arrogant people. Arrogant people focus on other weakness. Ang weak, focus sa kanyang insecurity. Ang arrogant, nakafocus saan? Sa weakness ng iba. Pero ang strong people focus on their strength. Praise the Lord. Amen? Glory to God. Focusing on others make you weaker. Focusing on God makes you stronger. So focus on God and don't worry about anyone else. Amen. Kaya, as we build synergy, let's focus on God. Merong magiging magandang resulta nito. Praise the Lord. Amen ba? Hallelujah. Kaya nga, matutunan ng bawat isa to. Number 1, pain makes you stronger. Ulitin ko. Yung pain, it will make you stronger. Ang champion, ang daming pain na in-overcome. Sa totoo lang, nakita natin si Senator Manny. Kita natin ang buhay niya ngayon. Bakit? Bilyonaryo. Bakit? Boksingero. Pero hindi madali yun. Bakit? Ang daming sakit na inaabot nun. Sa totoo lang. Kaya pwede mo sabihin, laki pala nang kita sa boxing, ano? Hindi mag-boxing ka. Tanong, kaya mo bang tanggapin ang mga suntok ng kalaban? Paano kung nasuntok ka, napikon ka, hinubad mo yung glove mo, binalibag mo, pinagtatadyakan mo na lang. Diba? Masakit yan. Ang dami niyang tiniis, ha? Ang dami niyang tiniis. Pero magpapabugbog yan. Si Muhammad Ali noon, diyan sa nakilala. Kasi si Muhammad Ali, scientific boxer yun matalino. Si Foreman, at that time, ay walang tumatalo kay Foreman. Hilang rounds lang ang itinatagal sa lakas ng suntok. Ang ginawa ni Ali, first time, kasi si Ali, a dancing boxer. Sumasayaw ang umiikot. Pero first time, na lumaban siya na hindi siya nagsayaw. Jump, shout, dance. Hindi siya nagsayaw. Bakit? Nakasteady lang siya. Anong ginawa niya? Nakasandal lang. Nakasandal lang yan. Saan? Sa rope. Nakasandal lang yan sa rope. Ipakwento niyo kay Bong, kasi kapanahonan din niya yun. Praise God. Nakasandal lang sa rope. Bakit? Nagpabira dito. Ang tinatakpan niya sikmura. Kasi ang sikmura, hindi mo talaga, tinatakpan niya sikmura. Ganyan. Pag ganyan niya, sa laki niya, hindi rin makasuntok dito. Wala. Pero dito, sinusuntok siya si Foreman. Bakit? Kasi, naging training niya yun. Patigasin to. Binabagsakan daw yun ng... Hindi ko alam kung totoo yun. Nagpabira dito. Nagsawa, napagod si Foreman at nung pagod na sa kanya binira. Bagsak. Bakit? Pinatibay ito Masakit. Baging champion, may sakit. Pero yung sakit na yon, lalo siyang lumalakas. Tears make you braver. Kaya pag lumuluha ka, dapat tumatapang ka. Pag may luha, tanda mo, pag may luha, Joey, may muta. Praise the Lord. Hallelujah. Magpapatapang sa iyo yun. Praise God. Kaya pag umiyak ka, lalo kang tumapang. Praise God. Hallelujah. And heartbreaks make you wiser. Dapat, kabiguan. Dapat ang bunga niyan, katalinuhan. Amen. Hindi ka, wag na. Kasi iba, naisahan na nga, nagpaulit pa. Niloko na, nagpaulit pa.
Kasi sweet eh. Sweet niya kasi. Alam mo ba, na hindi lahat ng sweet, totoo. Kaya hindi nga sweet, pero ang balot plastic. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya pag nabigo ka, iniwan niya ako. Tumalino ka. Hello, amen? Pero nangyari man yan, di bali. Hallelujah. Huwag yung regret kasi stress ang labas niyan eh. Just thank the past for a better future. Thank you, Lord, sa nakaraan. At Lord, makakakanta na ako. Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan, buhay mo sa Panginoon. Kabisado yan ni Alan. Mga dati mong gawi, sabi ko na nga sa inyo na palagi ng mali at hindi kasiya-siya sa may. Oh, praise the Lord. Meron bang taong nagbihis pero hindi naligo siya? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, think of this and decide now. If you get on the wrong train, what will you do? Sipin mo to. Nasakay ka sa maling train. Anong gagawin mo? To, be sure that you get off to the first stop. Why? Because the longer you stay on, the more expensive the return trip is going to cost you. This is not about trains. Naintindihan niyo ako? Yes. Pag nagkamali ka, nang sakay, huwag mo nang palayuin pa. Bakit? Habang lumalayo, mas malaki gastos. Praise the Lord. Amen? Lalo na pag lumagpas. Pero ang isa sa trip na hindi ko nakakalimutan hanggang ngayon, buhay na buhay pa, ay nung una kong punta ng Hong Kong, kasama ko sila Pastor Robert noon eh. Inaya niyo ako kasi, sabi niya, tulungan mo ako sir. Sabi niya, kasi ang prayer warrior pupunta ng Hong Kong. Magtulong tayo, ganun. At meron kaming guide noon. May guide kami. Sumakay kami ng tren. Yung Chinese na bakla, marunong pala mag-Tagalog. Pinoy yata yun eh. Pero tangkad niya ha. Ang tangkad niya, kasing tangkad ni Bong. Pero bading. Hindi si Bong, kundi yung guide namin. Chinese lang. Tapos bading yan. Tapos ang ginawa niya, kasi, tatawid kami ng Shenzhen eh. Kasi noon, pwede kasing tumawid noon ng, tatatakan na lang ang, ngayon hindi na raw yata pwede. Hindi na pwede. Kailangan may visa na ang pagpasok mo ng China eh. Hindi na lang bas upon arrival, hindi ganun. Tatawid kami ng ganun. Ang nangyayari niyan, sige, pinapasok kami, yung iba senior, pinapasok, bilisan. Tapos tumunog na yung tren. Maya, kasi madaming tao. Maya, nakasakay kami, nagsara ang pinto ng tren. Nakita namin yung bakla, sabi ng bakla, yung tour guide naiwan. Bakit? Ang bagal niya eh. Yung mga ganyang kalalaki, mabagal talaga yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang bagal. Tapos sabi patay. Yung tour guide natin naiwan. Wala pa. Hindi pa uso yun. At least ngayon may, kumbaga sa i-waste mo na lang. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. Kung kansing-liksi lang ni Pia yun, gaganon-ganon na lang yung basta. Okay lang yun. Praise the Lord. Hallelujah. Tawa na kami ng tawa. Sabi, patay. Sabi ni Pastor Robert, baba tayo sa susunod na sa susunod na tren. Sabi ko, hindi. Ako kasi, sabi kong gawin natin, sa dulo tayo. Bakit? Basta sa dulo tayo dun, kasi sabi niya dulo ang pupuntahan natin eh. Doon na tayo magantay. Kaya nung dulo kami. Pagbaba namin, lakad tayo banda ron. Hindi. Kakong ganun. Kung saan tayo sumakay na pinto, doon din tayo. Kasi andun din siya sasakay banda. Para pag hinto ng tren, tayo naman gaganyan. Hi! Ganun siya ganun. Mahirap maiwan. Hello, amen? Pero, yung pagkakamali ng sinakyan,
Hindi pwedeng tumagal. Yung next station, baba ka agad. Pag nagkamali ka, huwag mo nang patagalin. Mas mamahal, mas titindi. Look at the prodigal son. Layo na nang narating eh. Buti na lang, determinado siyang bumalik. Yung iba, hindi na makabalik. Bakit? Layo na eh. Mahal na ng pamasahe. Tindi na. Dapat matuto tayo. Matauhan. Hello, amen? Amen? Kaya, praise the Lord, matuto, tumalino, tumatag, para maging mabunga at maging matapat. Ulitin mo, dapat mabunga ka. Pero hindi ka lang mabunga dapat matapat ka. Dumaloy ngayon. Ngayon kasi, nako, praise God. Alam niyo ba, ang intelligence pan, malaki. Di ba, Harold, no? Malaki ang intelligence pan. Praise God. Diyan nga, i-impeach si Sare. Malaki. Bakit? Siyempre, para sa ganon, malaman mo yung mga plano ng mga kaaway. Tanong, sino ang kukontakin ng kaaway? Tagaloob din eh. Tagaloob din eh. Anong ibig kong sabihin? Alam mong gagamitin ng demonyo minsan, hindi sa labas eh, sa loob. Praise God. Kaya dapat ayusin, lalo na yung loob. Kasi yung kalaban talaga eh. Hello, amen? Saan nakakakuha ng mga balita? Halimbawa, yung mga intelligence ng Israel sa Iran, meron doon sa loob. Likewise, yung Iran, meron din dito. Meron din dito. Kaya nga, dapat unang bantayan sa lahat, loob. Kaloob-looban. Hello, amen? Kaya nga, ang sisirain ng demonyo, ang alin? Gusto niya sirain? Kalooban mo. Loob-loob mo. Kaya may mga kapaitan na nangyayari. Naalala niyo ba to? Nilabas ko na to eh. Yung 3 types of people you will never forget. 3 type yun ng tao na hindi mo makalimutan. Yung number 1, those who help you in difficult times. Di ba? Naalala niyo yan? Di ba? Isa sa mga taong hindi mo makalimutan ay tumulong sa'yo ng difficult time. Hindi mo makakalimutan yan. Right? Kinalimutan nyo na yata yun. Pangalawa, those who left you in difficult times. Hindi mo rin makakalimutan yan. Hindi mo rin makakalimutan yan. Tama? Yung iniwan ka kung kailan mo siya kailangan. Tama? And lastly, those who put you in difficult times. Lalong mahirap kalimutan yan. Meron ka bang ganong alaala, Jester? Di ha? Yung tumulong sa'yo in difficult times at saka iniwan ka in difficult times at saka inilagay ka sa difficult time. Pambira, dahil sa'yo napahamak ako. Di ba? Pambira. Bawal pala tumawid dyan, sumunod lang ako sa'yo. Naalala ko yung sa Mindoro eh. Yung isang kasama doon, Chiquito ang tawag ni Pastore. Chiquito ang tawag eh. Pambira. Nasa BGC kami pensal namin. Nagaganyan-ganyan, sunod-sunod. Tawid ako kasi GoPay. Biglang naganyan-ganyan na at saka stop na. Dahil sa nakatawid kami, sumunod ba naman stop? Simple pang lakad niyang ganyan. Sabi ko, ba't ka tumawid? Pula na nakatawa pa. Hindi ko nang bibiro. Pag pula yan, yung tao pula yan, korting tao. Pag pula yan, wag kang tatawid. Masasagasaan ka o kaya mahuhuli ka. Nakangiti lang. Uy, totoo itong sinasabi ko. Kasi siyempre, nakapunta raw siya ng Maynila nung edad 20 siya. Kaya takang-taka siya, muntik nang umakap sa akin yun. Nag-CR kami sa taas, nung nasa BGC kami, pambira, escalator. Ginaya ako na kung saan walang hawak-hawak doon kasi hindi ako humahawak hindi ako humahawak diyan kasi sabi ko kung sino-sino humawak diyan doon na lang ganyan diretso ko ginaya niya muntik masubsob maakap sa akin ganyan may balita niya iba sa Maynila ang hagdan lumalakad umaandar baka nanonood sila dyan mga taga Mindoro nasa live sa live ng mga taga Mindoro
Hindi mo ito makakalimutan. Praise God. Hallelujah. May mga ganyang kalarusan na hindi makakalimutan. Tama? Praise God. Kaya, be extra discerning. Likewise, be choosy. Hello, amen? Your new life is going to cause your old one. Gusto mo bang magbago? Nako, ang halaga nun, yung lumang pagkatao mo. Maliwanag mo ba yun? Progress is impossible without change. Kaya, gusto mong pagbabago? Yung lumang pagkatao mo. Yun ang halaga nun. Isuko mo yung lumang pagkatao. Praise the Lord. Breakthrough principle. Bibilisan ko ng konti. Better to be patient than powerful. Better to have self-control than to conquer a city. Proverbs 16:32. Breakthrough principle yon. Ano yon? Have patience. Karoon ng pasensya. Many people fail in life not by lack of intelligence but by lack of patience. Kaya, dyan din ako dinidil ni Lord. But the thing is, ang itinuturo ko ngayon, pag inintindi natin at maging kabahagi, kaya nga, nagiging observant ako ngayon, sino ba talaga ang kapamilya dito sa ABCI? Praise God. Di tayo marami, madaling maintindihan. Sino ang kapamilya? Ay, yung totoong kadamay mo. Praise God. Hello, amen? At sino yung totoong kadamay mo? Kasi yung damay, pag oras na plural yan, damyas. Kapamilya, katulong mo, kasama mo. Praise God. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Synergy nga. Amen? Hello, amen? Mahirap nang magsalita na kung saan, hallelujah, sana paglinggo agahan nyo para may kasama kami na magbaba ng mga ganun. Dahil ang daming oo, pero hindi naman gagawin. Doon na lang titingnan. Hallelujah. At hindi lang sa pagbaba ng gamit. Sa lahat ng bagay. Yung vision na sinasabi ko, a God-given vision, makikita mo kung sino. Hallelujah. Si Lord, pagdating ng John chapter 6, ang dami, libo-libo, ang daming mga disciples, pero pagdating ng John chapter 6, sa dulo, nawala lahat, iniwan lahat. 12 lang natira. Isa pa doon, Judas. Kaya ang sabi ni Jesus, oh, natira pa kayo? Natira pa kayo? Kung kasama tayo doon noon, andan, sasabihin ni Jesus, oh, Bong, nandiyan ka pa? Oh, Joey, nandiyan ka ba? Praise the Lord. Pero sagot naman ni Peter, nasa iyong buhay na walang hanggan, kanino kami pupunta? Praise the Lord. Hello, amen? At yung hindi nainip, yung nagkaroon ng patience, yun ang nagtagumpay. Ilan doon? 11. 12 may nalaglag pa, Judas. Bakit? Iba ang iniisip sa itinuturo ni Jesus. Hello, amen? Si Judas habang nagtuturo si Jesus, ang nasa isip, paano kumita. Kaya, pag hindi inline, kaya nga sabi ko, assignment without alignment is chaos. Kaya, alignment first before assignment. Pag di ka naka-align, iba gagawin mo. Iba motibo mo. Iba puso mo. Kaya alignment first before assignment. Amen. Kaya sa military, matindi. Obey first before you complain. Pero sa kaharian ng Diyos, hindi ganun. Once you obey, don't complain. Sa military, obey first before you complain. Pero sa kaharian ng Diyos, once you obey, don't complain. Praise the Lord. Hello, amen? Madami sanang magaling, kaya lang mainipin. Kaya nga sabi mo, magaling ka naman eh. Sabi mo nga sa katabi, magaling ka naman eh. Mainipin ka lang eh. Kasi sa totoo lang, nakakainip maghintay, tama? Sa totoo lang, nakakainip maghintay. Praise the Lord. Amen. Sa magjowa, di ba mahirap makakainip magantay? Oh, sabi, pwede mong tanungin jowa mo, uy, kailan mo ba ako pakakasalan? Kailan ba tayo magpapakasal? Oh, sa mga iba naman, uy, kailan ba ako magkakajowa? Iba naman, kailan ba ako magkakatrabaho?
Oh, praise the Lord. Kaya ba ako titino? Salbahay. Salbahay ito si Rehan. Ito. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nakakainip maghintay eh. Pero mas nakakainis kapag ikaw ay sumablay dahil hindi ka naghintay. Tama? Tama ba? Tama? Mahirap maghintay. Pero, mas mahirap yung sablay ka. Bakit? Hindi ka naghintay. Praise God. Hallelujah. Oh, indeed, patience is bitter, but its result is better. Hallelujah. Malapit na ako matapos. Tapusin ko na to. Para ang buhay natin ay hindi sad, tingnan nyo to, para ang buhay hindi sad, dapat ito ay umuusad. Yan. Hayaan nyo na ako, masaya ako sa mga ganyang, praise God, sa mga ganyang pick-up line, dyan ako sumasaya. Para ang buhay ay hindi sad, dapat umuusad. May natututunan ka ba dyan? Are you sad? I'm sad. Why? Hindi ka umuusad. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 60:22, Tagalog, kakaunti sila, ngunit dadami sila. Isa ka ba doon sa tinatamaan dyan? Wala yata. Kapamilya ka ba? Ano sabi? Kakaunti sila, pero tayo ba kinakausap dyan? Kukunti lang tayo eh. Dadami ba tayo? Madaling sumagot eh. Pero anong ginagawa mo? Kasi pag sinabing dadami kayo, Lord, may gagawin ka. Kaya hindi siya kumikilos kasi ikaw ang tinunay. May gagawin ka. May part ka. Hello, amen? Sila'y kapuspalad, ngunit sila'y magiging makapangyarihang bansa. Ano ibig sabihin nun? Pagpapalain siya, magiging makapangyarihan ka ba nung kapuspalad ka pa rin? Bakit ganyan katindi kalakas ang Israel? Lalo na when it comes to technology. Pero bakit? Chosen nation. Praise the Lord. Amen? So anong ibig sabihin nun? Bless din tayo ng Lord. And I pray sa mga masunurin dito, eto, ibinubulgar ko sa inyo, ang panalangin ko ngayon, Lord, magkaroon ng distinction sa mga sumusunod at saka sa hindi. Lord, makaranas yung marunong sumunod ng breakthrough, amazing breakthrough. Para makita ng mga hindi sumusunod, na totoo pala, pag sumunod ka, may magandang mangyayari. Amen? Oh. Kaya nga, eto ngayon yung season of unusual, uncommon, extraordinary, supernatural to those who are obedient. Pwede kang gumawa ng medyo matindi sa buhay mo, sarili mo yan. Pero don't expect God na makikialam. Dahil si Lord, pag nakialam yan, parang Tower of Babel, bagsak. Praise God. Hindi kayo natatakot dito. Praise God. Kailan nyo makikita? Pag nangyari na. Matakot sa Panginoon. Ako'y nagbababala. Magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Praise God. Hindi mo pwedeng manatili yung katigasan ng ulo. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Praise the Lord. Amen? Kaya sabi lang, kakaunti sila, ngunit dadami sila. May responsibility yun. Kapuspalad sila, ngunit sila magiging makapangyarihang bansa. May ginawa yun. Mapagpapala ka ba nang wala kang ginagawa? Hindi ina-allow ni Lord at tinotolerate ang tamad. Pati matigas ang ulo. Ako ang Panginoon ang gagawa nito pagdating ng takdang panahon. Siyang gagawa. Pero meron siyang utusan. Hello, amen? Kaya simulan natin ngayon. Praise God. Tanong nga mukhang di ko matatapos. Medyo mahaba-haba pa. Dito ako magtatapos muna. Tanong nga ang buhay natin bilang mananampalataya, hindi lang linggo. Nakikinig ka ngayon. Pag-alis mo rito, kamusta? Baka mamaya, ang ganda ng message, ang ganda ng mga natutunan ko, biruin mo, para hindi sad, dapat umuusad, magsarap sa tenga. Tanong, pagkaalis mo rito. Praise God. Tanong, naalala mo ba yung synergy pag alis mo rito? Praise the Lord. Tanong lang, hayaan mo ang banal na Espiritu
siyang kumilos. I pray ng Holy Spirit, siyang kikilos. Huwag nang antayin. Pag oras na naging ugali mo, antayin pag may nangyari na, saka ka matatauhan, kawawa ka later. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Nawa, huwag tumigas ang puso ng bawat isa na nakasanayang makinig, pero hindi nakasanayang sumunod. Praise God. Kamusta pag alis mo rito? Kasi ang demonyo nagsasabi, na kung saan meron akong ginawa, nagdesisyon, sa 1 Thessalonians yun pero hinadlangan ako ni Satanas. Alam mo yung mga naririnig mo rito? Ang ganda pag linggo, nare-revive ka. Pero pag uwi mo, nawawala, binubura, ninanakaw ang salita ng Panginoon. Kamusta ang faith mo? Kamusta ang worship mo? Kamusta ang kaya matutong makinig sa Diyos. Mag-YouTube ka, walang problema. Pero, baka naman, puro YouTube na hindi sa Panginoon. Meron ka napapaano, ang dami kanyang napapakinggan. Minsan may mga nakikita kong ganun. But the thing is, I make sure na mas matatakpan yan ng para sa Panginoon na aking kinukuha sa YouTube. Natututo ko doon. Kasi, hindi mo na maiwasan ngayon. Hindi mo na maiwasan ngayon. Alam niyo ba ang Iran, mayroong pinapakinggan ng man of God, pinapanood ng man of God na Hudyo, si Amir Charpati. Ang Iran pala ngayon, majority sa buong Iran, ewan ko kung sa buong, wala silang internet, tanging government lang yun. Kaya ang lahat ng inire-report ay AI. AI. Magagawa na ngayon Kaya na ngayon Pwedeng parang ikaw, pero actually AI. Kaya deceive na deceive. Marami pala sa loob ng Iran ngayon. Ang fastest growing church ngayon, Christianity sa Iran. Pero sila'y deceive yung iba. Bakit? AI ang gumagana. Book of Revelation says na maraming malilinlang ang 666 na ito. Bakit? Kasi makikita nila pati sa alapat. Kaya nang gawin talaga ngayon. Tindi ang AI. Sabi ng isang pastor, Pastor Wilbert dito sa Taguig, alam nyo, sabi niya, sa ayaw at sa gusto natin bilang mga lingkod ng Panginoon, matutunan natin yan. Grab natin. Sabi niya, sa totoo lang, sabi niya, marami kang mapapakinabang. Pati sa ChatGPT. Alam ko lang, Google sa ChatGPT hindi pa alam. Nagpapaturo laki ko, nakakalimutan ko rin Mas ano na ako mag-Google ngayon. At least ngayon, marunong na ako mag-Google. Gulo-gulo. Praise God. Pero gusto ko matuto. Kasi ayaw ko malinlang. Darating ang oras. Hindi mo na alam kung ano ang katotohanan at hindi. Pag hindi ka rooted sa salita ng Diyos. Kaya pwede iaalaw ng demonyo. Hatin ka, pero hindi ka umuusad. Kaya sad pa rin. Hatin ka, pero hindi ka nag-grow. Wala kang liwanag. Mahirap lalong magdala sa Panginoon ng walang liwanag. Kaya, okay lang. Para sa'yo pag naka-attend, nakapaglingkod ka na kay Lord. No, it's not. No, it's not. Gawin mo, pinagagawa ng Diyos. Ulitin ko. Let's build that synergy. Just allow the Holy Spirit ngayon. Habang nakaupo ka, pumikit ka lang. Praise God. Hayaan mong kumilos ang banal na Espiritu. Ikaw nakakakilala sa sarili mo. Alam mo kung may ginagawa kang mali o hindi. Alam mo kung sumusuway ka o hindi. Alam mo kung matigas ang ulo mo o hindi. Alam mo kung tumitigas ng puso mo o hindi. Alam mo kung sumasamba ka sa Diyos ng totoo o hindi. Alam mo kung may bunga ka o hindi. Alam mo kung pinapakilala mo siya, ginagawa mo ba yung vision o hindi. Alam mo rin kung sarili mo lang iniintindi mo o hindi. Ngayong tanghaling ito, just allow the Holy Spirit na siyang kumilos. Enjoy ka ba sa presence ni Lord? Baka mamaya malayo ka na. Kung kailan palapit ng palapit si Lord, ikaw naman papalayo ng papalayo. Hirap na. Kaya minsan may mga bagay na ginagawa si Lord. Ire-reroute niya. Kasi alam niya na pag dumiretso ka doon, kapahamakan .
Kaya may mga gagawin siyang rerouting. Huwag makasarili. Huwag matigas ang ulo. Matutong makinig. Matuto sumunod sa napapakinggan mo na galing sa Diyos. Dapat yung pinapakinggan mo galing sa Diyos. Hindi sa mundo, kundi galing sa Diyos. Are you still enjoying the presence of God? Do you still feel the joy of the Lord in serving Him, in doing the vision? May impact ka ba sa mga kasama? Nagsishare ka ba? Nag-i-invite ka ba? Kasi whether we like it or not, hahanapin ng Diyos ang bunga natin. Ikaw ba ay tapat? Baka mamaya, pagdating ng takdang panahon, just like what happened in John chapter 6, ubos lahat ng mga disciples yun, ha? John 6:66, 6:66 yun. Iniwan siya ng lahat. Mga disciples yun. Natira 12, isa Judas pa. Kaya prayer ko, Lord, give me faithful people to do the vision. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Tandaan mo, yung 6 na P, pagsamba, be sincere, be faithful in worshiping God. Pananalangin, be prayerful. Hindi lang paglinggo. Kaya nga yung family altar, ulitin ko, prayerful ka. Huwag mo lang mapakinggan to, pero oo, sabi, gusto ko naman, pero di ko magawa eh. Pwede naman eh. Desisyon lang kailangan. Learn to listen to the voice of God. Pakinggan mo yung kanyang tinig. Nangungusap siya in your inner being. Hallelujah. Makipagdiig sa Panginoon. One time, naka-experience ako na saan, asa kwarto lang ako sa taas. Sabi ka, Lord, anong gagawin mo sa ABCI? Suddenly, binigay ni Lord sa akin. Habang nandun ako, hallelujah. Asa gadget ha. Biglang lumitaw sa akin yung Isaiah 43:19. I am doing a new thing. May sinisimulan ako ngayon sa inyo. Lord, thank you, ikaw to. How about you? Kamusta ka? Reading His Word. Baka mamaya binabasa mo lang, pero wala namang impact to. Walang religious lang. Ayusin mo. Kaya tuloy. The moment na hindi mo enjoy ang pagbabasa, kaya nga hindi consistent, hindi ka enjoy. Ibig sabihin nun, napipilitan ka lang. Walang magiging impact sa buhay mo. Huwag mo lang gawin ng ganun-ganun lang. Paglilingkod. Kamusta ang paglilingkod mo? Naglilingkod ka ba? Sabi ko nga, umaten. Ay hindi yan paglilingkod. It's our obligation, responsibility na mag-worship yung linggo. Praise God. Kaya paglilingkod, ginagawa yung vision. Yun ang totoong paglilingkod. What is our vision? Win souls and make disciples. And lastly, panganim, pagbibigay. Kung yung 1 to 5 hindi mo magagawa, lalong mahirap magbigay. Pero kung ikaw naman nagbibigay, hindi pwedeng pagbibigay din lang. How about doing the vision? About worshiping God? How about praying? Listening? Reading His Word? Hallelujah. Mangusap ka po, Panginoon. Holy Spirit. Wala akong kakayan kapangyarihan na mag-convict, kundi Ikaw, Lord, Holy Spirit. Huwag mo pong hayaan, Lord, na ang bawat isang nakikinig at uma-attend, face-to-face at saka online, na manatili sa kanyang sariling kinalalagyan. Kundi magkaroon to ng bunga, magkaroon to ng pagbabago, magkaroon to ng epekto sa buhay ng bawat isa sa amin.
I pray for the conviction, mighty conviction of the Holy Ghost. Panginoon, touch your people, O God. Touch your people, Lord. Touch your people, O Lord. Convict your people. Balik mo sa dati, Panginoon. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, O God. Purify your people, O God. Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. Purify your people, oh God. Yes, Lord. Make us holy. Make us us ho- holy, Lord, we pray. in your likeness, In your likeness, righteous in our ways. in our ways. Let us be a praise. Let us be Our praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Make us holy. Yes, Lord, that's our prayer, oh God. In your likeness, righteous in our ways. Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. Everybody stand up. Purify. Oh God, purify Purify your people, oh God. Yes, Lord. and Cleanse us with your fire, O Lord. May we walk uprightly in the presence of your love. and Purify your people, O God. Make us holy. and make us Holy Lord, we pray. and in Your likeness, righteous in our ways. and Let us be our praise to the glory of your grace. Purify your people. For the last time, make us holy, Lord. and Make us holy, Lord, we pray. In your likeness, righteous in our ways. Let us be a praise to the glory of your grace. Purify your people, oh God. That's our prayer, Lord. That's our prayer, oh God. That's our prayer, oh Lord. That's our prayer, oh Lord. Purify your people. Let there be a genuine repentance, Lord. Ibalik mo yung sigla, yung paglilingkod sa iyo, yung pagsunod sa iyo, Panginoon. Masaya kaming gagawin yung God-given vision, Lord. Salamat po, O God. At Lord, bawat isa na nakarinig ng iyong salita, aalis dito, Panginoon, pero dala-dala pangako mo at kapangyarihan ng iyong salita. Lunes hanggang Sabado, buhay namin to, Panginoon. Ibabahagi ka namin.
Magliwanag ka sa buhay namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Take your seats.